Hello everyone! So, eto yung ating second lesson, no? Ngayong the same topic pero may i-a-add lang na konti. Yan. Dito kasi idadagdag yung pagtatali. Paano ba magtali? Okay? So, balikan natin yung nakaraan nating aralin. Gamit ang mga datos na ibinigay sa talahan na yan, sagutin ang mga tanong na nasa ibaba ng pictograph. Okay, kung pagsasamahin ang award na natanggap ni Elena at Kim, ilan lahat ito? So, Elena at Kim, ilan nga yun? Okay, 70. Kasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bakit 10 ang bilang natin? Kasi ang isang puso ay 10 ang katumbas. Ano ang simbolo na ginamit sa pictograph? Okay, kitang-kita nyo naman, puso. Ilang mag-aaral ang nakatanggap ng paper hearts? Okay, sila ay 6 lahat. 6 ay 5 lang pala. 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 5. Ilang premyo o award ang katumbas ng isang puso? Okay, 10. Ang isang puso ay katumbas ng 10 awards. Sino ang nakatanggap ng may pinakamaraming premyo? Of course, si Joyce. Yan, kitang-kita nyo naman ang dami, 'di ba? Okay, tandaan natin. So, ang pictograph ay graph na gumagamit ng larawan. So, ito yung graph na pinakamadali para sa mga bata na katulad nyo na nasa unang baitang. Pero kapag kayo ay dumating na sa higher grade, mas maraming graph kayo na pag-aaralan. Okay? So, ang key o legend ay ang description ng larawan o ilustrasyon. May interpreta ang pictograph sa pamamagitan ng legend. So, sinabi ko na, yung legend, yung larawan na ginamit. Tapos meron tong katumbas. Yan. Pwedeng isa lang ang katumbas, ang isang picture, 2, 3, depende yon sa gumawa ng pictograph. Okay. Makinig mabuti. Tinanong ang mga mag-aaral sa paaralan ng San Jose kung anong transportasyon ang ginagamit nila upang makarating sa paaralan. Tingnan ang datos. So, pinag-aralan natin sa Araling Panlipunan dati ang iba't ibang uri ng transportasyon upang makarating sa paaralan. So, dito nagkaroon ng survey. Ano ang ginagamit nila na transportasyon pagpunta sa paaralan? Ayan. So, tinanong dito, sino ang sumasakay sa school bus, kotse, naglalakad at bisikleta? So, 4 lang. Siguro mayayaman tong mga tinanong dito ng mag-aaral, no? Kasi may school bus at kotse. Yan, yung school bus pang private school lang yan. Okay, tsaka malayo siguro yung parent, kaya nagkukotse sila. At ang legend natin ay smiling face. Ang isang smiling face ay katumbas ng 5 bata. So, anong skip count ang gagamitin natin dito? Okay, skip count by 5. Yan, tanong, ilang bata ang sumasakay sa bisikleta? Skip count by 5 tayo. 5, 10, 15. So, 15 na bata. Ilang bata ang naglalakad? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, may 13 batang naglalakad. Ilang bata ang katumbas ng isang smiling face? So, ang isang smiling face ay katumbas ng ilang bata? Tama, 5. Ilang bata ang sumasakay sa kotse? 5, 10, 15, 20. Okay, very good. Ilang bata ang sumasakay sa school bus? 5, 10, 15, 25, 30, 35. Okay, 35. Tungkol saan ang pictograph? O tungkol saan ba to? Nabanggit ko to kanina. Okay, ito ay tungkol sa transportasyon na sinasakyan ng mga bata patungo sa kanilang paaralan. Ngayon, pag-aralan natin ang paggawa ng tally gamit ang datos sa pictograph. Okay, so pakinggang mabuti, tingnan mabuti paano ba tayo gumagawa ng tally. Okay, so kanina sinabi natin 35 yung bilang ng bata na
sumasakay sa school bus. Ang mga nakakotse ay 20, ang naglalakad ay 30, ang sumasakay sa bisikleta ay 15. Ngayon gagawa tayo ng tally nito. Paano ba 'yun? So tingnan niyong mabuti. Okay, gagawa pa nga ay makagawa tayo ng 35 na tally dito. Yung tally ginagamit 'to, yes, eleksyon, sa botohan talaga madalas ginagamit 'to. Ginagamit 'to 'pag nag-i-inventory din sa mga tindahan, 'yan. Okay? Kaya gusto niyong may bilangin na mga laruan niyo, puwede kayong gumamit ng tally o kaya magbubunutan, 'yan. So, ang isang guhit ay katumbas ng isang bilang. Okay, ibig sabihin 35 na guhit ang gagamitin natin. Pero hindi kayo magguguhit-guhit ng 35 'no, paano magiging madaling bilangin ang 35? Okay, ganito tayo, 1, 2, 3, 4, 5. O bakit yung 5 paslant? Yan, ibig sabihin iko-close niya yung 5 para mabilis nating bilangin, 'no? So, ang isang grupo ng tali ay 5. Guguhit kayo ng 4 na tuwid na linya, ta's yung panglima naka-slant siya. Okay, ang simbolo nun ibig sabihin 5 yun, 'no, 5 na yun. 4 yung tuwid na pababa, ta's isang naka-slant, ta's isinarado niya na ng 5. Okay, para 'pag binilang ulit natin, mabilis nating mabibilang kung tama ba. Hindi katulad nung dire-diretso yung ating pagguguhit na wala tayong tanda kung asan dito yung 5, 10. At least sa ganitong paraan, meron tayong palatandaan na, kapag nakaslant yun, ibig sabihin, 5 yun. So, we can use skip count by 5. O, meron na tayong 5. 6, 7, 8, 9, 10. O, yan yung 10, nakaslant ulit. 11, 12, 13, 14. O, nakaapat na tuwid na linya na tayo. So, yung kasunod ay paslant na. Yan, 50 na. 16, 17, 18, 19. O, pang-apat na ulit. Ang pang-20 is slant. 21, 22, 23, 24. Ang pang-5 is slant. Yan, meron tayong 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. O yan, di ba? Kapag ganito ang ayos, ang bilis. Hindi nakakalitong tingnan. Tsaka, hindi kayo uulit simula umpisa. Naku, halimbawa, 35. Sumobra na ba ako? Parang nagkulang. Tapos bibilangan nyo na naman sa umpisa. Mag-iimpisa naman kayo sa 1. Hindi katulad kapag ganito. O alam nyo na, 5 to. Kung dito lang kayo nagkamali, dito lang kayo uulit. Okay? And we can count this as 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. O, gawin naman natin sa kotse. 1, 2, 3, 4, slant 5. 1, 2, 3, 4, slant 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 20 na yan. 5, 10, 15, 20. Next, sa mga naglalakad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, 30. Sa mga nagbibisikleta naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ganyan tayo gumagawa ng tally. Okay. Sige nga. Alamin nyo nga, ilan ang bilang nito? Ayan.
So, iba, di ba ang ibig sabihin nito, 5 yan. So, we can use skip count by 5. 5, 10, 15. Tapos may tatlo dito. So, 15 plus 3, 15, 16, 17, 18. No? 18 to. Yan, kapag ka may ganito, i-add nyo na lang siya doon. 5, 10, 15. Di ba? Ang daling bilangin kapag nakaayos ng ganito. Okay, hindi katulad kapag walang nakaslan, hindi mo may skip count by 5 yun. Next, yan. Cake. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Patties, 5, 10. Ice cream, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. French fries, 5, 10. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, yan, 14. Next, fried rice. 5. Ayusin natin to ha. Medyo may mali dito. Okay, we will do it later. Next, fried rice, 5, 10. Okay, 5, 10, 11. Yan. Okay. Ngayon naman, ito, alamin natin ang datos ng mga bata na naglalaro ng larong Pinoy. O kung naalala nyo na sa PE natin, di ba? May mga larong Pinoy tayo. So, ito yung mga batang naglalaro ng luksong tinik, piko, luksong baka, tumbang preso, luksong lubid, at patintero. So, ilang bata, ang katumbas ng isang mukha o ulo. So, dalawang bata. So, anong skip counting ang gagamitin natin dito? Okay, we can use skip counting by twos. Okay? Yan. Tinanong ang mga bata kung ano-anong larong Pinoy ang madalas nilang laruin. So, gagawa tayo ng tally dito. Yan. Okay. So, di ba ito ay 2, 4, 6, 8. 8 lahat ito kasi di ba skip count by twos. So, gawa tayo ng tally. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ganyan yung tally na mangyayari dyan. Next, piko. Ilan yung batang naglalaro ng piko? Skip count by twos. 2, 4. So, 4 sila. 1, 2, 3, 4. Walang slant kasi hanggang 4 lang tayo. Naglalagay lang tayo ng may naka-island kapag 5. Next, luksong baka. 2, 4, 6, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, tumbang preso. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, luksong baka. So we have 1, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At patintero. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. At yan ang ating ginawang tally. Okay? Yan. Ito naman, bilangin ang tally marks at pili ng wastong bilang. Ilan ito? Okay, ito ay 4. Ito, ilan to? Ito ay 5, 6, 7. Next, ito naman, we have 5, 10. Ito ay 5, 10, 11, 12, 13. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, diba? Ayan, tandaan, ang pictograph ay ang graph na gumagamit ng mga larawan. At ang key legend, ito yung description ng larawan. At maaari tayong gumamit ng tally sa ating mga datos. Okay? Yan, ito ay sagutan nyo na sa inyong papel o sa inyong notebook, isulat kung ilan ang bilang o katumbas ng mga tally. Thank you! Hanggang sa muli!